Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat na sumusubaybay po sa ating pong vlog. Sa araw-araw po na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at ito po ay word of encouragement sa bawat isa po sa atin. So gusto ko pong basahin sa inyo ang isang talata sa Biblia na kung saan may kwento po patungkol po sa isang hari ng Israel. At matatagpuan po natin ito sa 2 Kings chapter 18 verse 2 to 7. Hayaan niyo pong basahin po natin ito. Sabi po dito sa 2 Kings 18 verse 2 to 7, sabi dito, Hezekiah was 25 years old when he became king and he reigned in Jerusalem 29 years. He did what is pleasing in the Lord's sight. Ito pong maganda rito, gusto ko pong i-stress to. Ito pong haring ito, ginawa niya yung ano po yung nararapat, maganda sa paningin ng Diyos. At sabi dito, Hezekiah trusted in the Lord. So gusto ng Panginoon tayo ay magtiwala sa Panginoon, di ba, sa araw-araw. At ang sabi pa dito, there was never another king like him in the land of Judah, either before or after his reign. So can you imagine, ang daming naging hari ng Israel, walang naging katulad ni King Hezekiah. So I believe he is the great king ng Israel po, hindi po si King David. So sabi dito pa sa sinasabi ng Bible, he remained faithful to the Lord in everything and he carefully obeyed all the commands of the Lord has given to Moses. So the Lord was with him and Hezekiah was successful in everything he did. So the secret of our success, it's not on the things na tinuturo po ng iba. At ang secret po na sinasabi ng Biblia, so when you are with the Lord, at napi-please mo ang Lord, kasama mo ang Panginoon, you trusted Him, ginagawa mo yung kanyang mga commandments. Ang sabi dito, he was successful. Hezekiah was successful in everything he did. So ang ganda po, no? Napakagandang encouragement sa atin. If you really want to be successful in life, hindi po kung ano-ano po yung pag-aaralan natin. Isa lang po ang kailangan nating alamin at kailangan gawin. Maging malapit tayo sa Panginoon at maging masunurin tayo sa Panginoon, kagaya nitong haring ito. Pwede niyo pong basahin ito muli, 2 Kings chapter 18 verse 2 to 7. At ang sabi dito naman sa Isaiah, continuation po ng buhay ni King Hezekiah, sa Isaiah 38 verse 1 to 5, dito po nagsalita ang isang propeta, si Isaiah. Sabi dito, Hezekiah got sick. He was about to die. Nagkaroon po ng karamdaman. Katulad mo at katulad ko, tayo po yung mga tao lamang, katulad ni King Hezekiah, na isang tao lamang na pwede magkasakit. Siguro sa pagtanda po niya, siya po ay nagkaroon ng karamdaman. So, lahat po tayo dumadating sa pagkakaroon ng karamdaman. At ang sabi dito ng propeta Isaiah, prepare your affairs and your family. This is it, you're going to die. So binigyan na siya ng ang tawag ito, binigyan siya ng isang mensahe ng isang propeta na siya ay mamamatay na. So kailangan niyang paghandaan itong kanyang kamatayan. So nakakatakot, no? Kung kayo po makakarinig nitong mga may tao magsasabi sa inyo, "Oh, paghandaan mo na 'yung kamatayan mo." 'Di ba parang wala ano, hindi mo tanggap 'yan. Amen? So, pero ito po kailangan natin makita na ang buhay po natin dito sa mundo ay may hangganan po. So sabi pa dito, you're not going to get well kasi nga po nagkasakit si King Hezekiah. Hezekiah turned away from Isaiah, so umalis siya, at sabi dito, facing the wall, prayed to God. So nung narinig niya yung bad news na to, nanalangin si King Hezekiah sa Lord. At ang sabi ni King Hezekiah dito, God, please, I beg you, remember how I live my life. I live faithfully in your presence. Live out of a heart that was totally yours. You've seen how I live, the good that I have done. Then God said, ito po, tingnan nyo ha. Doon sa panalangin ni King Hezekiah, makikita nyo rito na dahil nga si King Hezekiah ay nagtiwala sa Diyos, siya ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon, sinunod niya yung mga alituntunin ng Diyos, ang kanyang mga commandments, na naging mahusay si King Hezekiah sa pagsunod sa ating Diyos. Nagkaroon siya ng magandang relasyon. At nakita nga po natin doon sa 2 Kings, di ba, naging successful si King Hezekiah sa kanyang ginawa. Pero dumating na nagkaroon siya ng karamdaman at ang sabi ng Panginoon dito, mamamatay na siya. So, nung nanalangin siya, meron siyang plea sa Lord. So, bakit po nagkaroon siya, ibig sabihin pa, bakit siya naglakas ng loob mag-plea sa Lord? Kasi naniniwala ako, kasi meron siyang ginawa eh. Yung magagandang bagay na ginawa niya sa Panginoon, hindi yun sa sarili niya, hindi yun sa kaharian niya, kung hindi sa Panginoon. Kasi sabi niya, Lord, I beg you, remember how I live my life faithfully in your presence. So sana tayo rin mga kapatid, no, mabuhay po tayo ng
ayon sa kalooban ng Panginoon. Para nang sa gano'n dumating yung pagkakataon na manalangin tayo, puwede tayong humingi sa Panginoon, "Lord, 'di ba, ako naman po ay, na naglingkod sa'yo, 'di ba? Ako naman po ay naging tapat sa'yo, sinunod ko ang iyong mga alituntunin." So, meron tayong lakas ng loob na manalangin kagaya ng King Hezekiah. Tignan niyo po, nung si King Hezekiah po ay nanalangin ng ganyan, narinig ng Diyos kasi po hindi biro 'to. Hindi biro ang naranasan niya. One thing for sure, umiyak siya. At ang sabi dito ng Panginoon, I've heard your prayer. I've seen your tears." Nakita ng Diyos yung panalangin natin, nakita ng Diyos yung ating mga luha. So, kahit malayo ang Panginoon, nasa heaven siya, nandito tayo sa lupa, kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, nakikita niya, nararanasan mo. Nararamdaman ng Diyos ano ang pinagdadaanan mo ngayon. So sabi ng Panginoon, "Here's what I will do. I will add 15 years to your life." So napakaganda, no? So ano ba yung pwedeng gawin ng Panginoon sa atin? Mapi-please ba natin siya? O tayo pa ay meron pa tayong patago sa Diyos? Kasi madalas tayo merong hinihingi sa Diyos, pero hindi naman tayo, wala tayong patago sa Panginoon, hindi natin siya napi-please. So, can I ask you a question? Sa tingin mo, bakit kahayaan ng Diyos na mabuhay pa? Let's say 15 years more. Let's say 20 years more. Let's say more than 20 years. So bakit kaya hahayaan mabuhay pa? Ano yung ganansya ng Diyos sa pagkakagawa sa'yo at sa'kin? 'Di ba? So willing ka ba na gamitin ngayon yung natitira mong buhay para sa Panginoon? Willing ka ba na kahit ikaw ay propesyonal, kung ikaw man sumusubaybay sa'kin, isa kang propesyonal, isa kang housewife, isa kang estudyante, kung ano man ang antas mo sa buhay ngayon, ibig sabihin, ito bang nalalabi mong buhay sa mundong 'to, kaya mo bang ibigay sa Panginoon para siya ay paglingkuran at ma-please mo siya? So kung ikaw ay ready, kapatid, ito yung gusto kong marinig mo. Ngayon kung hindi ka pa ready, maaaring sabihin mo, "Kasi meron pa akong pangarap." Okey lang 'yan, may panahon pa para ang Panginoon sa'yo. So, ito po ay word of encouragement. Gusto ko lang makita ninyo na ang ating pong Panginoon ay naghahanap ng mga taong katulad ni King Hezekiah, na nagtitiwala sa kanya, binibigay niya kanyang buhay sa Diyos. So ito po yung encouragement ko sa inyo, na kayo po ay lumapit sa Panginoon, sapagkat nandoon nakatingin ng Diyos sa atin, di ba? So sa akin pong gustong i-share sa inyo ngayong araw na ito, merong gusto ang Diyos sa ating lahat. Meron akong mga ilang puntos na gustong i-emphasize po sa inyo. Gusto ng Diyos, unang-una, na tayo ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yes, ginawa po natin yan sa mga unang tinuro ko po sa inyo, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, maging sentro siya ng buhay po natin. Hindi lang basta relasyon, sentro po. Bakit po sentro? Sapagkat ang sentro po, ibig sabihin parang isang araw na nasa gitna ng lahat ng mga planeta. Gusto ng Panginoon gano'n tayo. Magkaroon ang Diyos po mismo ang sentro ng ating buhay. Kasi sinabi po niya sa Matthew 22 verse 37 to 38. Sabi dito, "Love the Lord your God with all your heart." Siya yung sentro ng ating puso. Siya yung sentro ng ating kaluluwa. With all your heart, with all your soul, with all your mind, this is the first and the greatest commandment. So yan po yung unang utos ng Panginoon, na mahalin daw siya ng buong puso natin, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. So, kapatid, kasama, kaibigan, ang gusto ng Panginoon, magkaroon siya ng hindi lang relasyon, maging sentro siya ng buhay mo. So, paano mo malalaman kung ang buhay mo ay nakasentro sa Diyos? Yan, isang magandang tanong po yan. Paano mo malalaman na ang buhay mo ay nakasentro sa Diyos? Kasi marami may relasyon sila sa Diyos, pero hindi po nakasentro ang Panginoon. Minsan naisasantabi natin ang Diyos. So, isang bagay lang po ang gusto kong i-emphasize sa inyo. Paano mo malalaman kung nakasentro nga ang Lord sa'yo? Ito po, kung ikaw ay hindi na nagwo-worry, kung ikaw ay hindi na nag-aalala, dahil kung ikaw ay nag-aalala, ang iyong buhay na hindi nakasentro sa pinag-aalalahan mo. Kaya nga po, kailangan ang ating pong worry ay, sabi nga po, wala na. In Matthew 6:34, sabi dito, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own." So kapatid, kung ikaw ay gusto mong masentro ang buhay mo sa Diyos, siya lang kailangan mong gawin. Tigilan mong mag-worry. Paano nga ba yan? Sinabi dito sa ating binasa kanina, si King Hezekiah trusted the Lord. So kailangan na magtiwala tayo. Alam ko may pinagdadaanan ka. Alam ko meron kang mga bagay o problema sa iyong buhay ngayon. So ang isang encouragement sa iyo ng Panginoon, ibigay mo na yan sa Kanya.
Huwag ka na mag-isip, huwag ka na mag-worry sapagkat alam niyo po ba nowadays, sabi ng science, ang stress ang siya pong nagko-cause ng karamdaman, lahat ng klaseng karamdaman po sa mundong ito. So, kung ang stress po ang nagko-cause ng karamdaman, ano ba ang bakit tayo nag-stress? Kasi ang dami nating agam-agam, ang dami nating worries of life. So ito po ang gusto kong iwan sa inyo ngayong araw na 'to, sapagkat ito ay isa sa mga encouragement na gusto ng Panginoon, ibigay mo na kay Lord 'yan. Ano man yang worry mo ngayon, ibigay mo na kay Lord 'yan. Magtiwala ka sa iyong Diyos na pinaglilingkuran at ikaw ay gumawa lamang, sumunod ka sa ating Panginoon. So maraming salamat. I hope you like and share ito pong ating vlog po para marami po pong makarinig ng mensahe ng Diyos at marami pong magpatulungan ng ating Panginoon. So manalangin po tayo. Salamat po aming Amang Diyos sa mga sinabi po ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo katulad ni King Hezekiah. Tulungan niyo rin po kami na sumunod sa inyong mga pinag-uutos at ikaw ay malugod sa amin, Panginoon. Makitaan mo po kaming tapat, O Diyos. At ano man ang aming hinaharap na problema, amin pong ito yung binibigay na sa iyo, Panginoon. Sapagkat nais namin maging sentro ang aming Diyos sa aming buhay. Kaya Panginoong Hesus, tulungan niyo po kami. Aming Amang Diyos, kayo po ang maging hari namin, kayo po ang maging Diyos at tagapagligtas po namin. Ito po ang aking dalangin, pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So God bless you all and have a great day po.